Narito ang balita patungkol kay Marlon Tapales na pinabilib si Higashi Higashi na isa sa mga trainer ni Naoya Inoue bilang mahusay na sparring partner sa Monster, lalo na sa paghahanda para sa laban ni Inoue kontra kay Murodjin Akhmadalib. At ating pag-usapan mga kwento kung ano nga ba ang mga dahilan kung bakit napakalaking tulong ni Tapales para wasakin ni Inoue itong si Akhmadalib. August 19, 2025 sa araw ng Martes, inulat ng Tokyo Sports na kinilala ni Higashi Higashi ang dating 3-division world champion at trainer ng Ohashi Gym na itong si Marlon Tapales bilang isang natatanging sparring partner para kay Naoya Inoue. Ani ni Higashi, hindi lamang napakalakas itong si Tapales, kundi mahusay din siya sa pagre-replicate ng estilo ni Akhmadalib. Gayang-gaya raw talaga. Nako, paldo dito sa kabayan na. Sa kabilang banda, inulat ng Sunstar noong July 11, 2025 na tinanggap ni Tapales ang alok na maging sparring partner ni Inoue at sinabi ni Tapales na napakasaya niya na napili siya ni Inoue at nakakasiguro si Tapales na marami siyang matutunan. Ang dalawang sanggunian, ang papuri ni Higashi at ang sariling paniniwala ni Tapales ay nagbibigay ng malagang konteksto para maunawaan kung bakit napakalaga ng papel ni Tapales sa paghanda ni Inoue. Narito naman mga kwento ang mga dahilan kung bakit napakahalaga ni Tapales bilang sparring partner ni Inoue. Una, eksaktong pagsisimulate ng estilo ni Akhmadalib. Si Higashi na mismo ang nagpahayag na kayang gayahin ni Tapales ang estilo ni Akhmadalib. Hindi basta-basta lamang ang mga galaw niya, kundi may kasamang tactical na paggalaw na mahirap ipakita ng ibang sparring partner. Ang ganitong level na imitation ay nagbibigay kay Inoue ng totoong-totoo talaga na maging takbo ng laban para ma-practice ang timing, tamang distansya at footwork tulad kay Akhmadalib. Pangalawa mga kwento, ang pagbibigay ng bagong perspektibo sa sparring camp. Ayon kay Higashi, ang kilos ni Tapales sa ring ay iba sa mga karaniwang Japanese style. Tapales' movement is not like Japanese fighter, it's a foreigner's movement. Wika niya, ito ang nagbibigay kay Inoue na exposure sa ibang uri ng rhythm, foot positioning, and unpredictability. Ito ay matatawag na needed challenge bago ang tunay na laban. Pangatlo, tiwala at motibasyon mula sa sarili. Mas malaga ang pananalita ni Tapales mismo bukod sa paggalang niya kay Inoue mula sa kampo nito bilang sparring partner. Sinabi nga ni Tapales na I will gain a lot of knowledge. Nagpapakita yan ng intensyon na hindi lang pisikal na labanan ang ginagawa, kundi mutual na pag-aaral ng kapasidad at estilo ng bawat isa. Pangapat, pagsulong mula sa rival patungo sa alliance. Noong December 2023, nagdagisan para sa 4 na mga titulo ang dalawa. Talo si Tapales kay Inoue via knockout. Ngunit ngayon ay naging sparring partner na niya na ipapakita kung paano nagbago ang relasyon nila mula kaaway ngayon ay katuwang na sa paghanda ng bagong laban. Ito ay simbolo ng profesionalismo at respeto sa loob ng ring. Ang desisyon ni Inoue mga kwento na kumuha ng isang dating kalaban ay may ibang estilo at malalim na karanasan. Bilang sparring partner ay mission-driven at mautak na diskarte. Hindi lang pisikal ang pagsasanay, kundi mental at tactical din. Ang presensya ni Tapales ay hindi puro lakas, kundi sining na pag-aaral kung paano harapin itong si Akhmadalib na parabang itong si Tapales mismo, itong si Akhmadalib, nakaharap na talaga ni Inoue sa ring. Mga kakwento, sa uli, ipinakita ng balita ng Yahoo News Japan kung paano nga bang sparring ay hindi lamang basta-basta na atake at pagdepensa. Ito'y estratehiya, adaptation, at mutual na paggalang sa sining ng boxing. Si Marlon Tapales, sa kanyang pagiging flexible, malakas at tactical, ay hindi lang sparring partner, siya ang susi upang maasa si Naoya Inoue laban sa susunod niyang pagsubok. Ang relasyon nila ay larawan ng pag-asenso ng boxing, mula sa labanan tungo sa lalim ng pag-unawa at kahandaan. At siya, palo-palo dito ang ating kababayan. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay Kakwentong Mario, kay Kakwentong Mario Frederick Billion, kay Kakwentong Nick, at Kakwentong nanonood ngayon, shoutout siya dyan.
Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.